So, what is actually saying is that there was a conspiracy na ipapatay itong mga missing sabongeros na ito. At siya ay isang tuldok or point ng conspiracy na yon. Kumbaga, siya yung naging point man. Dahil siya ang naghatid ng mga sabongero na yon sa, sabi niya, mga polis. Okay? So, ano ang legal na the meaning niyan? Sinasabi niya na ang mastermind, si Charlie Atong Ang. Hindi siya. And therefore, sinasabi niya na dapat ang managot ay si Mr. Ang, hindi siya, dahil hindi naman siya ang pinaka-most guilty. Yan po ang istorya according to alias Donbot. May conspiracy daw po yung mga nawawalang sabongero ayon po kay Atty. Rowena Guanzon. Pero bago po ang lahat, gusto ko muna po kayong batiin. Nandito po tayo ulit sa Boy Opinion TV. Lahat po ng inyong opinion at komento ay welcome po sa ating YouTube channel. Magandang araw Pilipinas at sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Marami pong salamat sa ating mga manonood, sa ating mga subscriber, at kung kayo po ay hindi pa nagsusubscribe, please po pakisubscribe naman. Maraming po salamat. Kagaya nga po ng aking nasabi, meron daw pong conspiracy itong mga nawawalang sabongero ayon po dyan kay Atty. Rowena Guanzon. Nagbigay po siya ng opinion at pahayag regarding po sa mainit pong balita ngayon sa mga nawawalang sabongero. Ito po, panoorin po natin. Atty. Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Pag-uusapan po natin ngayon yung mga mainit na balita. Gagawin natin series ito para matuwa naman kayo sa aking mga, this time legal na mga pagsusuri at opinion tungkol sa mainit na kaso ngayon. May kaso nga ba? Itong whistleblower ng missing sabongeros na si alias Dondon. Ito, gusto kong sundan itong storyang ito. Dahil hindi nyo nagtatanong. Yung tatay ko po si Judge Sixto Guanzon ay sambongero at breeder ng fighting cocks. So, nang similang po ako, kasabay ko na po yung mga manok. Lumaki po ako na yung nag-good morning sa amin at pumupukaw sa aming mga bata ay mga manok. At yung cod liver oil at mga vitamins na mga manok ng tatay ko, nakalinya din kami dyan nung bata kami. Binibigyan din niya kami ng cod liver oil. Kaya ito pong sabong ay hindi po ito malayo sa life experience ko. Yung tatay ko, kahit West siya, ay every Sunday, meron siyang sabong. Pupunta siya sa mga sabungan, nagdi-derby siya, at nagbi-breed siya ng fighting cocks. Ang pinaka-prominent niya na breed ng fighting cock ay yung Miner's Blue. At dyan po sa amin sa Negros, ang pinakamalaking sabungan ay ang Guanzon Cockpit. Ang mayari po nun, ang mga kamag-anak ko, Guanzon din po. Kaya, pag tinatanong nila, ba't ako nag-i-interest sa mga sabong at mga issue ng sabongero? Kasi nga ho, lumaki nga po ako sa kasabay ng mga manok. Kaya, pero itong legal na tingin natin tingnan natin sa legal na aspeto itong kwento ni alias Dondon. Sinusundan ko kasi to kasi parang dati hindi ko pinapansin Pero, di ba 4 years ago or so many years ago, may nawalang mga sabongero. Sabi nila around 34. Ngayon, merong daw witness
na against dyan sa kay Dondon at kaya siya inaresto na kulong. Nakalaya siya, may piyansa yata siya. At ngayon, sabi niya, sa support daw or encouragement ni General Torre, yun ang sabi niya, ay magsasalita na siya. Nang sabi niya, totoo. So, ang story niya, which is not a testimony kasi hindi naman court, puro media ito eh. Ang sabi ni alias Dondon, na yun daw mga sabungero na missing, yun daw ay nagtsope, yung mga nag-cheat ba? Nagtsope sa sabong ng online sabong na ang majority na may-ari ay si Mr. Charlie Atom Ang. So, ang sinasabi niya, tinutukoy niya na yun daw mga sabongero na yun ay kinuha niya o dinala niya sa mga pulis para i-turn over niya sa utos daw ni Atong Ang. So, what is actually saying is that there was a conspiracy na ipapatay itong mga missing sabongeros na ito. At siya ay isang tuldok or point ng conspiracy na yun. Kumbaga, siya yung naging point man. Dahil siya ang naghatid ng mga sabongero na yon sa, sabi niya, mga polis. Okay? So, ano ang legal na the meaning niyan? Sinasabi niya na ang mastermind si Charlie Atong Ang. Hindi siya. And therefore, sinasabi niya na dapat ang managot ay si Mr. Ang, hindi siya dahil hindi naman siya ang pinaka-most guilty. Yan po ang istorya according to alias Dondon. Kaya, paniniwalaan ba natin siya? Tatalakayin po natin yan sa sunod nating video, kaya abangan nyo. Kasi araw-araw na lumalabas sa media si alias Dondon, ay may dinadawit siyang bagong pangalan. Ang una, si Atom Ang. Pangalawa, si Gretchen Barreto. Pangatlo, yung general daw, na nung umangal yung general, ay binawi niya. At sinasabi niya na yun, na yung dito talaga ako natatawa. Kasi nakikinig ako tinitingnan ko, baka naman may itong storya niya. Pero ngayon talagang bago na naman. Si Attorney Caroline Cruz daw ay kasabot din dito sa conspiracy to murder ng mga missing sabongeros. Abangan mo natin in a few days. In a few days, I will continue po sa ating discussion na ito. Meantime, manood po kayo sa Facebook ko, sa Rowena Guanzon, at sa TikTok ko, sa Barda Queen 2025. Magkakaroon din po tayo ng YouTube channel. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Maraming salamat. Yan po yung naging opinyon at pahayag ni Attorney Rowena Guanzon regarding po dito sa mga missing sabongero. Kayo po mga ka-opinyon, at base po sa nasabi ni Attorney Rowena Guanzon, paniniwalaan po ba natin si alias Dondon na hindi naman po nag-oath at araw-araw po iba-iba po yung sinasabi niya na para pong everyday po ikinukonek-connect lang po niya yung storya pero hindi po siya naka-oath regarding po sa mga sinasabi niya. Ano po ang masasabi niyo mga ka-opinyon? Paki-comment nga po sa baba. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga manonood, sa ating mga subscriber. At kung kayo po ay hindi pa nagsusubscribe, please po, paki-subscribe naman. Sige po mga ka-opinyon,
God bless you all.